Mga kababayan, yung headline po natin ay si Ping Lacson at si Tito Sotto nababahag ang buntot pagdating kay Martin Romualdez at kay Saldico. Ito po ay kasunod ng isang interview ni Ping Lacson kung saan sinabi niya na hindi niya iimbitahan o ipapatawag sa Senate Blue Ribbon Committee na patuloy pa rin ang kanilang investigation si Saldico in spite doon sa mga mabibigat at nakakahindik na revelations ng mga taga DPWH mula sa Bulacan, lalo na itong si Engineer Alcantara at ang mga tauhan niya kung papaano ginawang gatasan at sinipsip, hinigup ni Saldico ang bilyones na pondo sa Bulacan pa lamang. Sabi ni Engineer Alcantara, siya mismo napapailing, there were around 420 projects na ipinasok ni Saldico na nagkakahalaga ng hindi bababa, mga kababayan. Take note, hindi bababa sa mga 7 bilyon na peso. 7 billion pesos. Karamihan dito, ghost projects daw at mga substandard. Sa ganong kabigat na mga pagpapahayag, bahag pa rin po ang buntot ni Ping Lacson at ni Tito Sotto na sila ngayon ang namumuno dyan sa Senado, lalo na dito sa investigation sa flood control, dahil sabi niya, i-observe daw niya, mga kababayan, itong tinatawag na interparliamentary courtesy. Style mo, bulok, Ping Lacson. Yan ay palusot. Anong interparliamentary courtesy? That is not a law and that is not even a rule. Wala po yan sa internal rules ng Senado na kinakailangan ino-observe ang interparliamentary courtesy. Yan po ay parang bahagi lamang ng tradisyon, pero hindi nakasaad sa batas, hindi nakalagay sa internal rules and sa rules of the Senate. So, baluktot po at style bulok yung sinasabi ni Ping Lacson na ino-observe niya ang interparliamentary courtesy. Yan ay sa kung mga ordinaryong usapin. Sa mga usapin po ng ugnayan sa mga panukalang batas. Pero kung ang pinag-uusapan ay seryosong investigasyon kung saan sumasambulat at sumasabog ang mga ebidensya at mga pagbubunyag, kehodang yan ay si Marcos Jr., yan ay ang presidente o ang vice president, senador o congressman. Kung nag-imbestiga ka, kinakailangan panindigan mo. At sapagkat wala at hindi nakasaad sa anumang batas, napipiliin mo lang kung sino ang iyong ipapatawag sa ginagawa mong investigasyon. Kaya, malinaw na ang maniobra at kodita sa leadership sa Senado at sa komitiba na ginawa ni Marcos at ni Romualdez at upang mailuklok itong si Tito Sotto at si Ping Lacson ay pagpapakita na talaga naman pong hindi seryoso at wala sa layunin nila ang talagang paglalahad at pagbubunyag ng buong katotohanan hinggil sa malawakang pandarambong na ito na nagaganap po sa flood control projects. Anytime yung sinasabi ni Ping Lacson po can be waived, mga kababayan, pwede po yan isang tabi na hindi sundin sapagkat hindi po yan batas unless si Ping Lacson po ay kapareho din kay the law bender Erwin Sylvester Tulfo. Bakit may Sylvester? Dahil po yun ang kanyang dinaya na pangalan nang siya po ay magkaroon ng questionable na US visa and US passport na gumamit siya ng peke na pangalan na hindi naman siya yon ang pangalan na yon. Na ilusot niya ito at nang mabulabog, binalik niya sa US Embassy ang kanyang US passport. At dual citizenship pala siya at ito ay questionable. At may uploaded video ako dyan kung paano ko pinaliwanag na pati ang kanyang conviction sa pagkakaroon ng final decision sa Korte Suprema na libel ay moral question of or ito ay bawal under the law
na siya ay ma-elect, maging kandidato o ma-appoint o mag-occupy ng anumang public office. Itong si Erwin Sylvester Tulfo, dahil ang libel is among the crimes considered as a crime against moral turpitude. Ayan. Pero mamaya na po yan kasi may uploaded video naman si Ka-Eric dyan. Balikan ko lang itong binabanggit ko. Baluktot at palusot po ang binabanggit ni Ping Lacson at ni Tito Soto na ino-observe nila ang interparliamentary courtesy. Sabi ko yan ay tradisyon. Hindi naman batas, hindi naman regulasyon at pamamaraan ng rules na nakatalaga sa Senado. Pwede pong ipatawag. Kung dadalo o hindi, it's another matter. Pero yung paninindigan mo ang otoridad ng iyong komitiba at ng Senado sapagkat matuwid at dapat gawin yon, tapos sasabihin mo interparliamentary courtesy, malamang klarong-klaro na may pinoprotektahan itong si Ping Lacson at si Tito Soto. At ang mga majority block ng mga senador na naging sipsip at naging extension ng poder ni Marcos sa loob ng Senado. Yan po ang dahilan kung bakit tayo ngayon ay pumupuna. Ganito na ka-iskandaluso, ganito na kalala at kalubha ang mga ebidensya at mga pagbubunyag laban kay Saldico, at ngayon ay pinutol nila na hindi dumugtong kay Martin Romualdez. Pero huwag po tayong mga kababayan magkaroon ng confusion o magkaroon ng kalituhan. No? There is no Saldico if there is no Martin Romualdez and Marcos Jr. Saldico is an executioner. Saldico is an operator agent for plunder and corruption na sanctioned, protektado at kinukumpasan ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos. Kaya yun din po ang ayaw mangyari ni Tito Soto at nila Ping Lacson na umabot kay Martin Romualdez, at kasi kapag dumugtong na po ang trail of investigation at revelations at mga ebidensya na ilalahad, kagaya ng sinabi ng mag-asawang Diskaya na ngayon ay pinutol na ni Ping Lacson at ni Tito Soto ang kanilang patuloy na paglalahad at napunta na dito kay Bryce at kay Hernandez at kay Alcantara doon sa unang affidavit na ginawa o sinumpaang salaysay po mga kababayan nito ni Diskaya Kofol na mag-asawang Diskaya. Tinumbok nila na si Saldico ay nangungulekta ng mga bilyon-bilyon na pera mula doon sa mga sinindikato na proyekto mula sa DPWH at sa mga kontraktor papunta kay Martin Romualdez. At alam natin na hindi lang yon kay Martin Romualdez, kundi pati kay Marcos. Subalit, pagkatapos po ng ganong revelations ng mag-asawang Diskaya, ay wala pa pong kalahating araw, nagmaniobra kaagad si Bongbong Marcos Jr. at si Martin Romualdez at nagkaroon ng biglaang kudita o pagpapalit sa Senado gamit ang pressure and other forms of intimidation na ginawa nila Marcos at Romualdez sa Senado. Kaya napatalsik si Chis Escudero at napalitan din at napaalis bilang Senate Blue Ribbon Committee Chairperson si si Senador Marcoleta. And nagkaroon ng pagbabago sa Senate Majority Alignment. At ang naiwan na lang ang mga Duterte-aligned senators, naging minority sila. Sapagkat biglang natakot na nayo ang balahibo ni Martin Romualdez at ni Marcos at nabahag ang buntot bigla nang nagsimula ng kumanta at magtuga o magpahayag ng kanilang mga nalalaman ang mag-asawang Diskaya. At dahil sa kagustuhan nila Marcos at Romualdez na maputol ang trail of investigation at ang koneksyon nila kay Saldico, biglang pinalayas at tinanggal nila si Senator Chis Escudero at ganon din po si Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Dante Marcoleta. At nakita naman po natin nang pumalit po kaagad si Tito Soto at si Lacson, kaagad nagkaroon ng chop suey at halo-halo na pangyayari
dito sa Senate Blue Ribbon Committee investigation at biglang nawala ang value and consistency of the revelations na sinimulan po ng mga diskaya kung saan ipinunto nila na ang pangongolekta ni Saldico, ang mga proyektong iniikot sa buong mga kontraktor na malalaki ay walang ibang napupuntahan ang komisyon, pati sa mga kongresistang pinangalanan po ay hindi na nabulgar sapagkat pinatigil kaagad ni Tito Sotto at ni Ping Lacson. Mantakin mo ilang congressman yun, ano? Kaya nga biglang kambyo si Ping Lacson sa sinasabi niya na may 67 congressmen o mga members of the House of Representatives na involved sa sindikato ng mga flood control na kanilang ginagamit bilang gatasan at pandarambong amounting to almost 1.3 trillion pesos ang nawawala o halos nawala na mga pundo sa loob ng 3 taon ni Marcos Jr. at ang pinag-uusapan natin ay flood control projects pa lang. Ngayon, biglang kambyo si Ping Lacson, sabi niya, by the way, wala po akong listahan yan, at pati si Magalong biglang tumahimik. Si Magalong po ay bata yan ni Ping Lacson, ano? So kung ano ang awit at tono ni Ping Lacson, ganun din ang awit at tono ni Magalong. Kaya biglang pumayag si Magalong na pumasok dito sa ginawang ICI gimmick ni Marcos. Itong Infrastructure Commission or Independent Commission on Infrastructure. At ngayon, tameme na si Magalong, ano? Ang iniimbestigahan na lang nila, mga kontraktor na lang. At ang ilang mga congressman na hindi masyadong didikit kay Romualdez at kay Marcos. Subalit, yung trail, yung dugtong ng kabuuang sistema ng sindikato sa mga flood control projects, sa mga congressional insertions, pinutol na po nila Ping Lacson, nila Tito Sotto at nila Magalong. Hanggang kay Saldico na lang sila, hanggang sa mga kontraktor na lang sila, hanggang sa DPWH na lang sila. So, nakita nyo na mga kababayan kung saan po ito patutungo. Kaya nga, nakaka-high blood kung hindi mo makokontrol ang emosyon mo, sapagkat tayo na ang pinagnakawan, ang mamamayan na ang tinapakan, ang mamamayan na ang inapi. Subalit itong si Ping Lacson at si Tito Sotto at ang mga kagaya nila ay sila pa ang may ganang pagtakpan at gawing baby ang kanilang mga supposedly ay iniimbestigahan at ibinubunyag sa mga mamamayan none other than Marcos and Romualdez. Again, uulitin natin, si Saldico po ay tauhan lang ni Marcos at Romualdez. Ang arkitekto sa mga congressional insertions, sa mga pandaraya at pangsindikato sa budget, sa mga pagpirma ng budget kung bakit lumalabas ang pundo ng pera ng bayan, kahit na pandaraya at dinistrong sinindikato, inistapa ang budget, pinipirmahan pa rin ni Marcos. For the last 3 years, nakikinabang po siya dyan, mga kababayan. Iyan ang ayaw nila Tito Sotto at nila Ping Lacson na ipagpapatuloy ng mga diskaya at ng mga malalaking kontraktor na mga pinangalanan ni Marcos ang kanilang pagbubunyag that indeed Saldico and the rest ng kagrupo ni Martin Romualdez ay mga actors lamang doon sa mastermind. Subalit tayo naman ay pumupuna din kay Senator Alan Peter Cayetano, Senator Bato de la Rosa, at iba pa na nandyan sa mga oposisyon, no? Pati si Senator Amy Marcos. Bakit ninyo pinabayaan si Senator Marcoleta na siya lang ang nagkukumbati kahit sa plenaryo laban doon sa mga ginagawang maniobra ni Marcos at Romualdez gamit si Tito Sotto at si Ping Lacson? Mantakin mo, mga kababayan, may kumakalat ngayon na picture ng asawa ni Saldico na si Mylene Co, na habang nagsasagawa ng rally at kilos protesta sa gitna ng init at din nag-ulan ng hapon, ang halos mahigit 1 milyong mga Pilipino sa buong bansa, on September 21, si Mylene Co, na asawa ni Saldico, nasa shopping spree sa isa sa pinakamamahaling distrito sa Paris, France, na parang kahalimbawa ng Manhattan, New York, at thousands or millions of dollars
or euros ang ginagamit, iwaldas, na para bagang pagmamay-ari niya ang buong kayamanan sa buong mundo. Ang kapal ng mukha, gahaman at ganid at garapal na walang damdamin dito sa taong bayan sa Pilipinas na nagagalit sa ginawa nila ng pamilya ng asawa niya na si Saldico, nagsa-shopping spree, no? Shopping to the max. Itong si Mylene ko, no? Sarap nga talaga itong habulin ng katarungan at justisya ng taong bayan, ano? At si Saldico po ay nasa France na. Yan po ang mga update mula sa mga Pilipino doon. At baka lumusot na sila sa iba pang bansa sa Europe, mga kababayan. Dahil wala pong ginawang anumang kaso, pagsampa, o anumang hakbang ng Anti-Money Laundering Council, o anumang hakbang ng Department of Justice para habulin si Saldico. Hulihin ito, pabalikin ito, at papanagutin ito, at ituro niya ang buong sindikato at kriminal na operations ng pandarambong ng mahigit 1 trillion pesos sa flood control project. Kaya tamang-tama at tugmang-tugma ang pahayag talaga na ginawa ni Governor Chavit Singson nang sinabi niya na ang mastermind niyan si Marcos at si Romualdez. Sapagkat ang mga diskaya mismo, mga kababayan, kontraktor din pala ni Marcos mismo sa Ilocos Norte, including ng anak niya na si Sandro Marcos. Ngayon, nang ito ay sasambulat na at i-reveal ng mga diskaya, biglang maniobra, pinalitan po ang pamunuan ng Senado, tinanggal si Senate President Chis Escudero, at ganon din po ang pamunuan sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya kahapon, nagkaroon po ng sagutan o banggaan the other day, si Senator Marcoleta at si Senator Ping Lacson, no? Naaburido si Pinky Lacson kay Senator Marcoleta nang tinatanong ni Senator Marcoleta ang objectivity, fairness, and impartiality doon sa daloy at proseso ng pag-iimbestiga sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang sagot ni Ping Lacson, are you trying to steal the show? Are you trying to steal and prevent the investigation? Sinagot siya ni Senator Marcoleta, no, I'm trying to insist on the objectivity and impartiality of this committee because we are investigating a very serious crime. Hindi tayo pwede dito na gumamit ng ating mga biases. Kailangan mailahad natin ang tamang mga investigasyon na ito. At humirit pa si Ping Lacson, ano? Sabi niya, bakit parang protektado mo ang mga diskaya? Sabi ni Senator Marcoleta sa kanya, hindi ganun. Mabuti sinabi mo yan sapagkat nakikita ko ngayon at nakikita namin at ng mga mamamayan na ang papunta mo ay doon sa pagkakaroon ng bias sa mga witnesses na ito sapagkat ayaw niyong tanggapin ang mga pagpapahayag na ginawa ng mga diskayang ito sapagkat mukhang may sasabog na malaki. Kung ipagpapatuloy kaagad ang investigasyon doon sa nasimulang pagbubunyag ng mag-asawang diskaya. Ayon, no? Si Sugar Daddy ay nakikinig sa atin, ano? At dahil dyan, nagkaroon ng karagdagang sumbi na nakikinig sa atin. Okay. So, ang dami ng mga nanonood, oh. Akala nila mapektuhan tayo, no? Just keep on watching. Dumadami tuloy ang mga nanonood kay Ka Eric, no? Tuloy tayo sa ating mga discussions, ano? Marami po dyan ay mga bayaran yan na ang kanilang kinabubuhay ay ang pagbabayad ng grupo ni Marcos at Romualdez para magsabotahe. Ba't hindi tayo apektado niyan? Let's proceed. Kaya po, nakita natin mga kababayan na ayaw imbitahan, no? Sabi ni Hasli Garcia, makinig ka na lang dyan, Adictus Benedictus. Thank you, Hasli. Maraming addict dito. Lumayas kayo. Hayaan nyo na, makinig kayo kay Ka Eric. Dito kayo at ibig sabihin yan, kung pinapansin ka at gusto kanilang sabutahihin, ay nasasaktan sila. Okay,
Let's proceed. Ang patutunguhan po nito, hindi na posible ipagpapatuloy pa ang mga revelations, ang mga pagbubunyag na ginawa ng Diskaya couple, sapagkat ito nga ang pinuntuhan sa pagpapahayag na ginawa ni Governor Chavez Singson sa Club Filipino na ang mga Diskaya ay isa sa mga main contractors ni Sandro Marcos at ni Bongbong Marcos. At ito ay binanggit mismo ng pinsan ni Marcos na naging kalaban nila sa politika, ang dating mayor ng Lawag City na si Mayor Michael Kion. Ayan. So dahil po dyan mga kababayan, biglang pihit si Ping Lacson dito kay Bryce Hernandez at kay Alcantara na ang script makikita mo, damay-damay na para magkaroon ng halo-halo at chapsoy na mga revelations. No? Instead na makita ang buong web and trail of criminal syndicate operations ni Marcos at ni Romualdez gamit si Saldico. Napunta na naman kay Saldico, napunta bigla kay Joel Villanueva, napunta bigla kay Jingo Estrada, kay Bong Revilla, at kung sino-sino na. Wala na po doon sa consistency ng kung sino ang mastermind at sino ang arkitekto ng mga pangyayaring ito. Kaya nakakatawa at nakakagalit itong style ni Pinky Lacson at ni Itbulaga Tito Soto para sabihin nila na hindi pwedeng maimbitahan o wala silang planong imbitahan si Saldico at even si Martin Romualdez dahil ino-observe nila ang interparliamentary courtesy. To hell with that. Hindi yan batas, hindi din yan rules of the Senate sa ganitong kabigat at ganito kaseryoso na involvement ng mga naturang tao, kahit pa presidente, kung kinakailangang ipatawag at ibulgar upang malaman ng mga mamamayan, yon ang tamang dapat gawin. Sapagkat walang batas na pumipigil dyan at walang batas o rules in the Senate na hindi pwedeng ipatawag ang presidente o sino man sa gobyerno kapag nag-iimbestiga tungkol sa korupsyon, abuso sa poder at pandarambong sa kaban ng bayan. Kaya ako nakikita ko dito ang patutunguhan yan talaga mga kababayan is hanggang kay Saldico na lang. No? Total pinatakas na si Saldico at doon na lang yan matatapos sa kwento ng ilang mga contractors. At pero si Marcos, si Romualdez ay sasabihin ni Ping Lacson at nila Tito Soto na walang direktang ebidensyang sumasangkot o umuugnay sa kanila sa criminal operations na ito ni Saldico at ng mga tauhan nila. So ito po ay malinaw na isang cover-up. Even itong tinatawag na ICI or Independent Commission for Infrastructure Review, kawawa din ito si Mayor Magalong dahil na-trap siya dito kay Marcos. He could have been a very good fiscalizer and independent advocate of transparency and accountability against corruption and plunder kung nanatili siyang independent. At hindi siya pumasok dito sa bitag ni Marcos na kunwa-kunwari ang mag-imbestiga-imbestiga basta hanggang kay Saldico lang. In fact, tumakas na po ang Gang of Six. No? May tinatawag na Gang of Six yan sa loob ng Kongreso. No? Si Romualdez, si Saldico, si Dong Gonzales, si Manix Dalipi, si J.J. Suarez, at itong si Gargiola. No? At itong si Congressman Momo. Si Gargiola at si Momo at si Saldico, mga kontraktor ito at mga involved sa maraming anomalya at kasindikatuhan ng mga kontraktor. At congressman din sila. No? Ulitin ko po, hindi na sila napupuruhan. Itong si Congressman Momo, si Congress sa pangalan pa lang, Momo na. No? Ang pangit ng apelyido, Momo. Si Gargiola ay mga kontraktor na congressman ito. No? May isa pa dyan na lumalabas ang pangalan, Jojo Ang. Ilonggo yan sa Uswag, Ilonggo. Kontraktor din yan na malaki. No? Kilala ko rin ito. At lumabas ang pangalan yan sa ilang mga revelations ni Diskaya at even ni Congressman Leandro Liveste ng Batangas. Ito lahat wala na. Napunta na sa ilang mga senador. No? Ang isang senador pala dyan na pasimple lang at hindi po napupuruhan at dapat mapatawag at maimbestiga kung bakit lumusot itong more than 400 billion na insertions at iba pang mga palusot at sindikato
sa BICAM ay si Senator Grace Poe. Natapos na po ang termino niya at dahil siya ang during that time dito sa General Appropriations Act of 2025, sila pala nila Saldico ang nagpalusot dyan sa BICAM na yan. Yung BICAM nila, Bicameral Committee Conference. At itinuturo ng ilang mga congressman na bumubulong-bulong na kasabwat si Senator Grace Poe dito sa operation ng insertions na ito. Kung saan nakinabang din ang anak niya sa party list operations nila gamit ang mga ayuda here, ayuda there na pinagkapirahan upang magkaroon ng political bribery and political corruption. Alam naman po natin na ginagamit yan, ang ayuda here, ayuda there, sa pamimili ng boto at pamimili ng loyalty. So, hindi lamang ito si Saldico ang nakagawa ng operations na ito. At ang ginawa ng BICAM na ito, nila Grace Poe, nila Saldico, ay umakyat kay Marcos at ito po ang ibinunyag ni Pangulong Rodrigo Duterte. And by the way, sa next nating live, talakayin natin itong nangyari kay Pangulong Duterte na pinagapang ni Marcos sa mga intelligence operatives niya sa Netherlands, nagkunwaring members or officials ng Philippine Embassy sa Netherlands, walang paintulot sa mga abogado at walang paintulot sa pamilya ni Pangulong Duterte. In-interview nila si Pangulong Duterte, which is mali po yun. Pinayagan ng ICC, that is a very controversial and dangerous situation na ginagapang nila at kinakausap si Pangulong Duterte na wala ang abogado niya at wala ang pamilya niya. At the stage of the health and mental state condition at kalusugan ni Pangulong Duterte, hindi natin alam ano pong nangyari doon. At may ginawang report tungkol dito, papunta kay Marcos. Ang nag-reveal nito si Vice President Sara Duterte. Kaya mga kababayan, tama ka Alkida Kemsi, ang lahat ng ito po, hindi na kailangang tapusin pang investigasyon Ang arkitekto at punot dulo ng pinagmulan kung bakit nawawala, sinindikato at kinulimbat ng mga magnanakaw, kagaya po ng itinuturo ngayon si Saldico at mga kasabwat nila, ang 1.3 trillion pesos sa flood control project at iba pang mga pera at pondo dahil pinipirmahan ni Marcos taon-taon ang General Appropriations Act na alam niya may laman ng kasindikatuhan at ginagamit para magpalusot ng pondo. At todo depensa pa siya, to the effect pa siya kay Pangulong Duterte, sila ng kanyang Executive Secretary si Lucas Bersamin. Sabi nilang dalawa, nang binunyag ni Congressman Ungab ng Davao City at ni Pangulong Rodrigo Duterte noong, I think, February. Sometime in February this year, bago ipadukot ni Marcos si Pangulong Duterte, may mga blanco ang BICAM report nila Grace Poe at nila Saldico at may mga pinalusot na pundo na nagkakahalaga sa mga 241 billion pesos. Yun, mga initial iyon na nakita at later on, lumabas nga na totoo. Hindi lang 241 billion pesos ang insertions, kundi 470 billion pesos. Wow! At dahil dyan mga kababayan, nagkatotoo ang naging revelations nila Pangulong Duterte. And yet, ang binalikan, ang binastos at ininsulto ni Marcos during that time na hindi pa siya nagdadrama-drama na nilalabanan niya ang corruption, ang kanyang imbis na pakinggan niya at seryosong i-address ang mga pagbubunyag na ipinaabot ni Pangulong Duterte publicly tungkol sa pangsindikato sa budget, ang ginawa ni Marcos, ininsulto pa nila ni Executive Secretary niya Lucas Bersamin, si Pangulong Duterte, pinagtawanan pa. Ito ngayon, sumambulat ang katotohanan that indeed, sa 3 taon na flood control projects, mga 1.3 trillion pesos, halos 70% nito ninakaw. At walang na-implement o kung na-implement man ay chapsuy, hausyaw at halos napunta lang sa bulsa nila Saldico, Romualdez at nila Marcos. Ngayon, nagmamaang-maangan si Marcos. Nag-i-style po siya na kunwari wala siyang alam. Pero hindi po natin makakalimutan na noong 2024, last year lang, sa kanyang State of the Nation Address, pinalakpakan niya at kanyang ipinagmamayabang
ang 5,500 flood control projects. Ito na yun, na kung saan sinuplak siya ng kalikasan. Bumaha po 3 days after ng kanyang paghahambog sa kanyang State of the Nation address, pero pinanindigan niya. Sabi niya, nasira lang po ang isang flood control natin na bangga ng barko. Tapos sabi niya, yung ibang flood control na overwhelmed lang ng baha. That was only a year ago. So, ibig sabihin po, alam ni Marcos na may nangyayaring mali sapagkat nakita niya na walang flood control pero pinanindigan niya, pinagtakpan niya sapagkat nakinabang siya dito sa trilyones na mga nawawala. Ngayon, nang hindi na mapigilan at sasabog ang katotohanan that even si Marcos pala at si Sandro Marcos at siya ay involved sa mga kontraktor na gusto niyang pangalanan at gusto niyang isiwalat mga kababayan, ayon, nagkunwa-kunwarian si Marcos na nagagalit siya sa korupsyon. Doon na nagsimula ang kanyang drama. Pero all along, sa loob ng 2 taon na nakinabang or mahigit 2 taon na nakinabang sila, ang pamilya niya, ang kanyang anak, ang kanyang asawa, dito sa mga flood control projects, dito sa mga ayuda-ayuda na ito na sinisindikato nila Martin Romualdez at nila Saldico at ng mga alipores nila na kinabang sila sa mga pandaraya sa infrastructure project, biglang pihit si Marcos. To the rescue daw siya sa ating bansang Pilipinas sa pamamagitan ng drama-dramahan niya na kinokontra niya, nilalabanan niya ang korupsyon at pandarambong. Ang mastermind pala at pinagmula nito lahat, the very simple explanation, there will be no Martin Romualdez and Saldico, and there will be no DPWH crime syndicate ng mga mandarambong at magnanakaw at pati ang sindikato at kriminal ng mga kontraktor kung hindi kay Marcos mismo. Sapagkat siya ang pumipirma at nagpapalabas ng mga budget na ito na alam niyang puno ng pandaraya, puno ng kasindikatuhan. Subalit dahil nakikinabang siya, dahil kagustuhan niya rin, at ipinag-utos niyang idiskarte nila Romualdez, at kung kaya ginawa ni Saldico ang ganitong karumal-dumal na kasindikatuhan ng paghigop at pandurubo sa kaban ng bayan, to the point na halos by the hundreds of billions, kaya ni Saldico gamitin na siya na ang nagdidiskarte at siya na ang naging matador kung paano katay-katayin ang pondo. Ngayon, biglang rescue si Marcos, no? Sapagkat sasambulat na ang katotohanan na ang punot dulo nito lahat dahil pinipirmahan niya at ginagawa niyang batas ang mga istapa at sindikato budget na pinalusot nila Saldico, nila Grace Poe at nila ng ilang senador, pati sila Hontiveros, at pati po ang mga grupo ng sindikatong congressman ni Romualdez, all of those in the last 3 budget cycles, 2023, 2024, and lalo na ang 2025, walang pondo na lalabas at walang sindikato at pandarambong na magaganap kung hindi po pinirmahan ni Marcos na alam niyang may mga illegal insertions, may mga parking na mga pondo, at may mga palusot na mga ayuda-ayuda at maraming unprogrammed items. Pinalusot niya, pinirmahan niya pa rin. At ang mga pumupuna, yun pa ang kanyang binibira. Pumuna dito si Vice President Sara Duterte. Sinabi niya na ang nagkokontrol ng pondo at pera ng buong bansa ay si Saldico at si Romualdez. But, ang ibig sabihin po niyan, utos yan at poder ni Marcos ang ginagamit nila, kung kaya naging hambog at lagpas kalangitan ang naging swapang na mga ginawa at pagkagahaman nila Martin Romualdez at Saldico, basta may idinideliver din pong partida kay Marcos at sa kanyang pamilya. Nang pinuna ito ni Sara Duterte, si Sara Duterte po ang kanilang tinitingnan na hindi maayos ang pag-iisip, bengatibo, palaaway, at hindi na nababagay na maging bahagi sa gobyerno. But Marcos never listened or cared about on the degree of seriousness
sa binanggit ni Vice President Sara Duterte. Last year pa po yun. Pinagtanggol pa ni Marcos si Saldico at si Romualdez at ang kanilang ginagawa. Because the orders and the design of plunder operations came from Marcos himself. Kasabwat si Saldico at sila Romualdez sa kanyang mga diskarte na ito. And then, pumuna din si Pangulong Rodrigo Duterte at ang iba pang mga congressman like Congressman Ungab. And even to the point ng kanyang sariling kaalyado na ang asawa ay pinsan nila ni Martin Romualdez, ang asawa ni Congressman Toby Chanco. Pumuna din at nagsabi sa kanya na grabe ang ginawa nila Saldico at Romualdez dito sa budget sa 2025. And yet, anong ginawa ni Marcos? Pinalusot niya at pinirmahan ang sindikato na budget. Naalala nyo? He should have signed the GAA 2025 on December 20, 2024 para mag-take effect sa January 2025. Ipinagpaliban ito ng 10 araw dahil hinilot nila ang mga blanco at mga insertions. So alam ni Marcos na may blanco, may insertions, at may mga unprogrammed. Kaya nga from December 20, the original date of the signing, napunta sa December 30, 2024 last year, ang pag-sign sa pinakasindikato at korap na budget na General Appropriations Act of 2025 because Marcos knew na dapat hilutin itong mga ginawang kabulastugan para mapalusot niya. Wala po siyang na-veto doon maliban sa nagkakahalaga lang ng around 29 billion pesos. But almost the entire budget na kung saan may 470 billion insertions, mismo si former Justice ng Korte Suprema na hindi maka-Duterte ito, I don't even agree, and a lot of his political views and mga ginagawang pahayag, itong si Justice Antonio Carpio ay nagsasabi na ang 470 billion pesos na illegal insertions na pinalusot nila Romualdez, nila Saldico, at kinonsintin nila Grace Poe at hinilot nila at pinalusot sa BICAM ay pinirmahan ni Marcos. And only 29 billion lang ang hindi niya isinama doon. So mahigit 400 billion pesos of illegal insertions na ginamit sa pandaraya at pandarambong nila Romualdez at Saldico, alam ni Marcos at pinirmahan niya. Yan ang katotohanan. Yan ang buong picture na ayaw ni Ping Lacson at ni Tito Sotto na maibunyag ang detalye nito. Kung kaya, hindi na nila ini-entertain ang pagpapatuloy ng revelations ng mga diskaya at iba pang kontraktor na alam nila ay sasambulat at talagang dudugtong kay Marcos at kay Romualdez.